Okay, good afternoon. So, dito na tayo. Kinuha ko na yung mga foam na nilinisan ko na. And malamang kailangan din natin magdagdag ng tubig. Kukuha tayo ng mga cuttings dito. At 24 cuttings yung kukunin natin dito. Puro Thai basil. Wait lang. Okay, so usually kung isang cuttings lang ang kukunin ko, eto, yung pinakatuktok, dito ko na siya puputulin, tapos tatanggalin ko yung dahon nito, ititira ko lang yung taas, tapos yun na, may cuttings ka na. Pero since medyo marami-rami tayong gagawin, hindi lang dulo yung kukunin natin, minsan yung itong mga sanga-sanga kukunin natin. So kuha muna ako, explain ko na lang mamaya. Okay, so madami na to sa kailangan ko, pero yan, kinuha ko na. So dito, setup ko lang dito. Ito yung foam na gagamitin ko. And ito yung, hindi ko sure kung lalagyan ko pa to o ibababad ko na lang dito. Baka ibabad ko na lang pala dito. Wait lang. Okay, so pagpili naman ng puputulin, pinaka-ideal talaga yung walang sanga-sanga, so yung pinakatuktok. So dito, kung puputulin ko siya siguro hanggang dito sa part na to, dito yung gusto kong magiging ugat niya, tapos tatanggalin natin yung ibang dahon. Pakita ko lang, wait lang. So ayan, pinutol ko na siya, tapos tanggalan ko lang ng dahon. Okay, so ayan na siya. Yan lang ititira ko, tapos ilalagay na natin siya sa foam. Tapos hindi ko sure nakikita sa video, pero may maliliit na usbong dito sa gilid. Yung malalaking dahon lang tinanggal ko, yung maliliit na usbong hindi ko tinanggal kasi yan yung magiging panibagong sanga. Magba-branch out siya dyan. Yan yung maliliit na usbong sa gilid. Hinahayaan ko lang siya mag-usbong para habang tumataas, dumatigdag din yung sanga. So, lagay ko muna siya sa foam. Wait lang. Okay, so ayan. Yan. Normal na tubig lang itong pagbababara natin sa kanya. Galing din sa Nawasa. Yan. Ganyan lang siya. Tapos ibababad ko siya siguro mamaya pala ililipat natin siya doon sa location natin doon. Babad lang siya ng mga a week or 10 days or kung kailan mo siya ita-transplant sa lupa. Tapusin ko lang. Wait lang. Okay, so ilipat ko muna to para hindi sila siksikan dyan. Wait lang. Okay, so nakakapito pa lang tayo. Gawa pa tayo. Ito naman, based dun sa mga napanood kong video sa YouTube, wag daw pumili nung part ng basil na flowering stage niya. Ito, flowering stage na yun, no? Magpa-flower na siya. So, wag lang din natin sundin. I mean, gagawa tayo ng kakaiba. Ang gagawin natin, puputulin natin siya sa banda dito para matanggal yung flowers niya. And subukan nating paugatin siya sa part na to. Gawin ko muna. So, ayan, tinanggal ko na yung flower part niya. Ayan. So, dito tayo banda magpuputol. Yan. Usually 3 sections, pero depende kasi sa agwat nila. Basta mahalaga, mailagay ko siya dun sa foam. Wait lang. So, ito itsura niya kasi hindi naman tayo kumuha sa pinakatuktok. Yan. In-expect ko na may dalawang sanga na siyang paglumaki. Tapos dito sa gilid may dalawang sanga din. So, 4 na sanga siya kung tumubo siya ng maayos. Ito naman, pinagputulan na to, so nakuha na natin yung taas. Gusto ko pang kunin tong part na to. Tapos dito natin siya papaugatin sa baba. So may dalawang sanga kaagad tayo dito. Pakita ko sa inyo. Okay, so ito na siya. Yan, tinanggal ko na yung sobrang tangkay dito. Yung dalawang malaking dahon. Tapos yung mga dahon dito na sa lugar na papaugatin natin. Tinatanggal pala natin yung mostly ng dahon niya para mag-concentrate siya sa pag-uugat. Okay? Okay, tapusin ko muna.
Okay, so almost done na. Tapos ilalagay ko na lang siya doon. At dahil malulobat na ako, sa susunod na lang, pakita ko na lang sa inyo dun sa mga update natin dito sa Urban Garden. Bye-bye!